Mas makakagawa ng mas magagandang desisyon ng artificial intelligence kaysa tao, ayon sa kumpanyang Israeli na AutoBrains. Tumutulong ang teknolohiyang ito sa pagpapaandar ng susunod na henerasyon ng autonomous na sasakyan at kasalukuyang katuwang ang Uber at Nvidia para dalhin ang robo-robotaxi sa Europa. Para sa dagdag na impormasyon, kasama ko si Igor Raichuk Gauss. Igor, salamat sa pagsama at congrats sa magandang balita. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sabihin mo, matagal na nating naririnig ang self-driving na sasakyan. Pero hindi pa rin ito realidad ngayon. Bakit mo palagay ganito at bakit sa tingin mo mababago ng sistema ninyo ang realidad na ito? Una, naniniwala akong hindi na tanong kung mangyayari ang robotaxi at autonomous driving, kundi kailan na lang. Makikita na natin ang libu-libong robotaxi sa San Francisco, US na pinapatakbo ng Waymo. Dinadala namin ang teknolohiyang ito ng ilang hakbang paabante at inilalagay ito sa mas abot kayang setup na magiging abot kaya para sa bawat sasakyan. At nakatuon kami sa pagdadala ng teknolohiyang ito sa Europa simula sa Munich sa pakikipagtulungan sa Uber at Nvidia. Bakit sa tingin mo pinili ng Uber at Nvidia ang sistema ninyo, gayong maraming ibang sistema? Ano ang inyong edge? Karamihan sa mga robotaxi system ngayon ay gumagamit ng brute force. Tinatawag itong end-to-end learning na gumagamit ng isang napakalaking neural network na sinanay para magmaneho. Iba ang aming paraan na tinatawag na agentic AI. Ang aming sistema ay binubuo ng maraming mga ahente. Maaari mong isipin ng mga ahente bilang mga espesyal na driver na agad na pinagkukordina ayon sa sitwasyon. Dahil dito, malaki ang kalamangan ng paraang ito sa katumpapan. Espesyalisado ang mga ahente para sa mga partikular na sitwasyon. Pagdating naman sa gastos, sa halip na magpatakbo ng isang monolitikong end-to-end na modelo, mas magaan sa pagpuproseso ng mga ahenteng espesyalisado at mas abot kaya ang pinapatakbo namin. Bakit nga ba partikular sa Munich? Kasi marami namang lungsod sa Europa. Dahil ba ito sa mga regulasyon doon? Oo, ang Munich talaga ang sentro ng industriya ng sasakyan, isa yan sa mga dahilan. Pero ang pangalawang dahilan, ito rin ang may pinakamataas sa pamantayan pagdating sa mga kinakailangan para sa kaligtasan at regulasyon. Naniniwala kami na kung magtagumpay kami sa Munich, magtatagumpay kami kahit saan. Kaya kung pag-uusapan ng gastos, kung iisipin natin ito, paano kaya ito mangyayari? Mas magiging mahal ba ang pagsakay ng taxi sa hinaharap bago ito bumaba ang presyo? Siguro? Naniniwala kami na sa madaling salita, ang autonomous driving ay magpapababa ng malaki sa gastos ng mga biyahe gamit ang taxi at iba pang sasakyan. Hindi lang robotaxi, plano ring ilagay ang teknolohiya nito sa lahat ng sasakyan. Ano sa tingin mo ang mangyayari pagkatapos ng Munich? Pagkatapos ng Munich, lalakihan pa namin ito. Ang focus namin ngayon ay nasa Europa, hindi lang Munich at Germany, at Timog Asya, kung saan nakikita naming maraming oportunidad dahil sa dami ng sasakyan at mga hamon sa magulong pagmamaneho at masisikip na urban area. Sa loob ng 20 taon, mag-aaral pa kaya ang mga anak natin magmaneho ng kotse o mawawala na ang pangangailangan dito? Naniniwala ako na sa 5 taon, mag-iiba ng mundo dahil sa autonomous na pagmamaneho. Makikita natin hindi lang libu-libong autonomous na kotse, kundi daang libo at milyon-milyon na magmamaneho sa kalsada. Interesante ito. Tingnan natin ang susunod. Igor Raichuk Gauss, CEO at tagapagtatag ng AutoBrains, salamat sa pagsama ngayon. Salamat din sa pag-imbita sa akin.